mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Okay, kaha check. Nakailang kaha ka na po? 2 boxes na? Wow, what an achievement. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan na daldalerang atleta DJ Mara Tony. At kanina nga nabanggit ko ang marami sa atin ang naninigarilyo. At hanggang ngayon, hindi mo pa rin mawari bakit hindi mo mapigilan. Nagsimula ka, anong ilang taon ka? Teenager ngayon, ilang taon ka na? Senior. Diba, medyo matagal-tagal na po iyon. At para bang medyo nakakaramdam ka na rin ng ilang pagbabago sa iyong katawan. Anak ko, sabi nila mabilis daw makatanda yan. Mabuti sa anak kung nakakatanda lang. Paano kapag kunin ka kagad ni Lord? Wag naman sana. Pero again, going back, here's my story about that. Ako po lumaki sa pamilyang wala talagang naninigarilyo. Nanay ko, tatay ko, hindi po sila naninigarilyo at lolo. Pero yung lolo ko, syempre alam mo naman kapag ka mga lolo-lolo yung mga uso, di ba? Sabi nga nila, matapang ka pagka naninigarilyo ka. Bukod sa pagkakaroon mo ng tato, syempre isa yan sa mga mga pangyabang ba. So yung lolo ko, thank God, hindi naman siya nagkaroon ng any lung disease or whatsoever. Pero ngayon, marami na rin siyang komplikasyon. Diba? Sabi nga raw nila buti na lang talaga, medyo bad grass never die. Pero at least nagbagong buhay na yung lolo ko. Pero meron pa ako isang kamag-anak. Shout out dun sa uncle ko. Yung uncle ko po, wala na yung isa niyang atay. Yung kanyang kidney. Tama, di ba? Kidney is atay. Am I right? Yung kidney, yung kidney mismo. So, yung kidney niya, tinanggal na kasi nga raw medyo naapektuhan na. Bukod sa pagkain ng mga alat, pati na rin ang paninigarilyo. Ayun, medyo napagastos siya ng malala doon. Diba, ang laking factor kapag yung environment mo, yung nakalakihan mo is somehow medyo klarado pagdating sa sigarilyo. Kaya mabuti na lang din yung tatay ko hindi talaga at all naninigarilyo. Kaya hindi rin ako nahawaan. Pero yung mga tropa ko noon, Diyos ko, ilang beses namin pinag-awayan yan. Na sobrang gusto ko mapaayos yung buhay nila. O diba, bata pa lang, may ganong motivation na. Talagang sinusumbo ko sila sa teacher ko noon. Oo. Ngayon ko lang to ni-reveal. Sinusumbong ko sila, sasabihin ko, ma'am, si po, naninigarilyo po, nakita ko po doon. Tapos hindi alam, mga best friend ko yun, Hindi ko alam kung maituturing mo ba akong best friend dahil sinumbong kita. Pero ang tanging gusto ko lang din naman sa kanya, syempre, tigil-tigilan niya na. Diba? Ikaw rin, baka naman na maybe this is your sign, diba? Hindi naman pinagbabawalan at all, pero baka gusto mo lang din medyo maging laylo sa pagdating dyan. Nakakatuwa rin, may nakapagsabi sa akin na sa bandang Makati area, meron na raw silang ordinance na bawal manigarilyo nang malapit sa mga public places. For example, is yung tindahan, di ba? Yung tindahan daw, kapag bibili ka ng sigarilyo sa tindahan, kailangan 100 meters away from the tindera o tindero. Siyempre, di ba? Di porket pinagbilan ka, baka mamaya yung second hand smoke na sinasabi ko nga kanina, mahawaan mo pa siya. Kawawa naman, gusto lang naman niya magtinda, tas pinatay mo agad. Char! Pero yun, malaking factor yun, ang environment mo at syempre yung mga taong kasama mo, nakapaligid sa'yo. Pero kung ikaw mismo, gusto mo nang medyo Yoko na. Tama na to. Masyado na akong nagiging pasaway sa aking katawan. Diba? Sayang naman, sayang ang iyong kagwapuhan o ang iyong kagandahan. Kung dadalhin mo lang din sa mga ganyang medyo tagilid na bisyo. Diba?
Pero at least, 'di ba, ngayon medyo aware ka na. Pero naman medyo nahihirapan. Mamaya magbibigay ako ng tip. Ay, ikaw pa ba? Lakas-lakas mo sa akin eh. But I will be back later on. But for now, syempre, bago nga palang lahat, bago natin patugtugin ang kanta ni Titan Jello na Chinita Girl, shoutout muna natin yung mga nakikinig mula sa MPT South. Hello! Tingin pa lang ako ay natunaw na mga titig mo sa akin.